Hello Earth Angel, this is Anne. Welcome to my channel and thank you for tuning in. So today, let's talk about frequency. Bakit sinasabi ko palagi na God is frequency, tune in? Dahil nasa frequency mo ang secret para ma-manifest mo yung life na gusto mong ma-create at maka-attract tayo ng mga positive energy at maka-attract ka ng intimate relationship mo, maka-attract ka ng abundance, lahat ng gusto mong ma-create sa sarili mo na gusto mong ma-experience dito sa mundo. So, nasa frequency ang secret ng lahat ng ito. Dahil ang frequency mo ang nagro-rule kung paano mo makikreate, kung paano mo ma-manifest, kung paano mo ma-attract lahat ng gusto mong ma-attract sa buhay mo. Dahil ang New Earth, it is all about new information, new age of Aquarius. So, it is all about information. So, kailangan maging open-minded ka sa pag-receive ng mga ganitong information na makakapag-upgrade sa'yo at makakatulong sa pag-raise ng awareness and consciousness mo, lalo na kung isa ka sa mga nakaranas ng spiritual awakening. So, dahil nga sa nag-upgrade na yung planet natin, napakarami ng information about spirituality. At the more na nagiging awaken ka, the more na nagiging crazy ka sa paningin ng ibang tao. Kasi nga, iba ang information ng mga taong na-awaken at nag-raise ng kanilang awareness at iba yung information ng mga tao na nasa deep sleep lang na nananatiling tulog. So, katulad ng mga bata, kaya sila nag-accelerate, kaya sila nag-grow, kaya sila nag-accelerate or nag-speed up yung kanilang pag-evolve dahil nga sa they are open-minded. Ang mga bata, di ba kung mapapansin mo, they are very curious. So, kailangan may curiosity ka at open-minded ka sa mga new information. Dahil kung close-minded ka, mahihirapan kang ma-absorb yung mga information at magkakaroon ito ng, itong information na to ay magkakaroon ng judgment para sa'yo. At kapag nagkaroon tayo ng judgment, mahihirapan nga tayo na maka-absorb ng mga information na kailangan natin. So, ang secret dyan is to be open-minded. So, unahin ko muna kung ano ba itong mga program na ito. Itong program na ito yung pinaniwala sa atin sa society, sa religion, yung tinuro sa atin sa school, na which is lahat ng ito ay part ng matrix system. Na pinaniwala tayo na ganito ang mundo, ang God is ganito, He is a man, He is in heaven, watching from a distance. So yung ganong mga program, na which is once na naka-experience ka ng spiritual awakening, magkakaroon ka ng maraming question sa mind mo. Kung ano ba talaga itong mundo, kung ano ba talaga itong mundo na ginagalawan mo at kung paano ito nag-ooperate. So, isa sa mga program na inimplant sa atin is yung program na God is a man. Na isa siyang lalaki. Na which is, kapag na-spiritual awaken ka, hindi mo na i-define na si God ay lalaki. Kasi God is genderless. Kumbaga, wala siyang kasarian, hindi siya babae or hindi siya lalaki. Because God is frequency. God is energy. So, meaning, God is a divine spark or divine light. Isang napaka-pure divine light. Isang pure divine infinite light, infinite boundless energy. So, it is genderless. Wala siyang kasarian. Hindi mo siya madedefine na lalaki or babae. Na which is yung divine light na yan or yung divine spark na yan, which is spirit, na nag-exist din yan sa atin, nag-exist din yan sa energy natin, sa spirit natin. So, kaya nga, sa religion, ang term na tinatawag dyan is spirit, at sa science naman, ang term na ginagamit dyan is energy. Kumbaga, yung electrical, yung electricity sa body natin, na which is itong body natin is lahat nag-ooperate through electricity, electrical energy. So, yun yung isang program sa atin na meron tayong God sa langit na kailangan nating i-worship. Na which is, yung worship na yan, meron tinatawag tayo na worship genes. Pwede mo siyang i-activate at pwede mo siyang
i-deactivate. Pwede mo siyang i-on, i-turn on, and pwede mo din siyang i-turn off. So, once na nandito na tayo once na pinanganak tayo at nandito tayo sa planet Earth. So, dyan tayo napoprogram na i-turn on yung ating worship gene para i-worship natin yung God na pinakilala sa atin dito sa Matrix, sa external world na kailangan nating i-worship, kailangan nating papurihan or kailangan nating paniwalaan or doon tayo humiling ng mga kailangan natin. So, yun yung isa sa mga program natin or tinatawag na belief. Kung mapapansin nyo, belief means B-E-L-I-E. F, in the middle of belief, there is a lie. So, yun ang isa sa mga program na which is tinatawag din na default program. Kasi kapag nalaman mo na yung totoong ikaw, that God is within you, you are God and God is you, I am God and God is within me. So, dyan mo makiklaim ang power mo. Diyan ka maalis sa iyo yung program na meron kang God na wino-worship, na which is external to you. Kaya ang keyword ng spirituality is know thyself. Self-love. Who you really are. Kung mapapansin nyo is all about self, na which is doon sa mga taong hindi pa nakaka-experience ng awakening is maglalabas na magiging selfish ka. Kasi nga hindi mo alam yung true meaning ng ibig sabihin nitong know thyself. Self-mastery also is about self. So bakit self? Kasi nga the more na nakikare ka sa energy mo, sa inner self mo, the more na ma-activate mo yung God within you. So, dyan mo yan mapapa-activate, na which is yung God within you na yan, na which is your spirit, the God spirit is within you. It is a frequency na kailangan mong i-tune in. So, hindi ka gagamit ng outside God or something external to you para makakonek ka kay God. Kasi kung doon ka magde-depend sa mga external God, napakaraming gods. Nasa mga 8,000 plus or something na gods ang meron sa external. Pero yung body natin, it is a portal. So yung body mo, portal na yan. So wala kang ibang gagamiting ibang portal, wala kang ibang gagamitin na external God. God is frequency na ikaw rin mismo, you hold that frequency. So kaya tayo nakaka-receive ng mga light codes. Kasi yan yung mga frequency na activation, DNA activation sa energy natin. So, kung mapapansin nyo ngayon, napakarami ng nagkalat na yung mga angel number 111, 222, 333, 444, 555. Kasi nga, yan yung mga light codes. Yung tinatawag na angel number, yan yung mga light codes na kapag naka-receive ka yan, ibig sabihin nagkakaroon ka ng mga DNA activation at nag-upgrade ka at nag-accelerate ka. Lalo na kung lagi mo nakikita yung iyong birthday. So it means nag-accelerate ka, nag-accelerate yung iyong consciousness, yung iyong level ng awareness and consciousness. And the more na nagiging awaken ka, the more na nagkakaroon ka ng mga information na makakapag-upgrade sa iyo at lalo ka makakonect sa God energy, higher frequency. And the more na nag-raise ka ng frequency, the more na makakamanifest ka ng mga gusto mong ma-create, na gusto mong ma-manifest sa life mo. So, ang level ng shift na ito, ng energy shift na ito is merong, pati sa information, meron tayong level ng consciousness. So, the more na nag-energy shift tayo, iba ang information. Para ka ding nag-aaral sa school na iba ang tinuturo sa grade 1, grade 2, grade 3, 4, 5 at sa high school. So, ganoon din ang spiritual awakening. So, the more na nag-raise tayo ng vibration and frequency, the more na nag-iiba yung ating mga information, higher knowledge, information, and wisdom. So, kung doon ka pa sa level ng mga affirmation or mga rituals, so, ibig sabihin, nasa standard level ka pa ng awakening mo dahil once na nag-raise tayo ng awareness, hindi mo na rin kakailangan yung mga affirmation na yan. Kumbaga, nasa stage ka pa lang doon na nandoon yung level ng awareness mo. Pero the more na nag-raise tayo ng frequency,
you're just thinking and it will happen. Ganon siya ka-magical. Ganon ka-magical yung frequency mo at yung ma-awaken mo yung God within you. Kasi isipin mo lang, without effort, so namamanifest agad siya. Kung ano yung heart desire mo, namamanifest agad siya. Ganon ka ka-powerful. Ganon ka ka-powerful at ganon ka ka-amazing. So grateful lang naman ako kasi nga nakaka-manifest tayo, nandoon tayo sa level na nakaka-manifest tayo sa mga heart desire natin. So next time i-continuous pa natin about frequency. So kung lagi tayong updated sa mga new revelation natin, thank you so much sa lahat ng mga archangel, thank you so much. So see you next time. Thank you for tuning in.